Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, for the special intentions of our Mass sponsors, Julin Canson, Charito Salazar, and Joy Nisman. Thanksgiving for the graces and blessings of Tina Villavert and Teamworks family. Thanksgiving of JP Evangelista. Thanksgiving for the gift of life of Sister Hazel Lagos, Eldrick, Zeth Noah Del Mundo, Lilia Cornelio, and Gabriel Marcelo. For the grace of healing and fast recovery to Arnulfo Pastor, Linda Aziz, Glenita Labrador Balensoy, and Edmond de los Santos. For the repose of the souls of Nena, Justina, Noel, and Francisco Villavert Jr., Sister Maria Corazon Garcinila, MSLT, Monica Ubong Larik, Olympia Orchaga, June Robert Bisana, Reverend Father Antonio Calcabin, Reverend Father Bill McAvoy, MHM, Hernani de los Santos, Junicio Lotas, Nicasio Tumangday, Violeta Sabiniano, Vimar, Arian, Coronacion, and Waki de Vera, Antonio Galliano, Celestina and Jovita Rios, Sabas Abastillas, Salome Yabot, Agatha Lau, the souls of those enlisted in our mass cards, and all the souls in purgatory. Ang ikatlo nga Domingo sa Adbyento, ginatawag nga Gaudete Sunday, na kung sayuron, Domingo sang Kalipay. Samtang nagahilapit ang piyesta sang pagkatao ni Jesus, ang pulong sang Diyos nagaagda sa aton sa pagkalipay, sa pag-abot sang aton Mesiyas. Ang kalipay mabatyagan pa sa aton pagsaulog sang Misa de Gallo, o kon misa sa kasanakan. Ining serye sang siyam kamisa, gidahiwat naton sa katungdanan ni Maria. Siya ang halimbawa sang nagaaman sa pag-abot sang Mesiyas, kag sang pagnagabi-abi sa iya nga may kalipay. Kabay pa nga ang kalipay mabatyagan sang tanan samtang naghilapit na ang pagkari sang manlulubos. Kaimaw sang aton Obispo, Most Reverend Marvin Maceda, kag Father Nino Palermo, magatindog kita kag magkanta kang aton kalantahon sa pagsugod.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang paghidait yara sa inyo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Mangamuyo kita. O Dios nga amon amay, nakahibalugod ikaw nga kami nagapaabot sing matinuuhon, sang piyesta sang pagkatao sang imo anak. Kabay nga madangat namon ining piyesta sang kalipay, kag sang kaluwasan, kag masaulog namon ini sing masinadyahon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang kalipay sang Domingo nga Gaudete, ginapakita sa pagpadala sang mensahero sang maayong balita. Pabalikon sang Ginoo ang sa iya katawhan, gikan sa iya pagkatapok. Kita man, nagahulat sa pag-abot sang Ginoo sa aton panahon nga may kasadya. Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagpuno sa akon sang iya gahom. Ginpili kag ginpadala niya ako sa pagbantala sang maayong balita sa mga imol, sa pag-ayos sang buong nga tagipusoon, sa pagbantala sang kahilwayan sa mga ginbihag, kag sa mga binilanggo. Ginpadala niya ako sa pagpahibalo nga ang tion nag-abot na, nga ang Ginoo magaluwas sang iya mga tawo, kag magalutos sang iya mga kaaway. Ang Jerusalem nagahinugyaw tungod sang ginhimo sang Ginoo. Ang Dios nagpabayo sa iya sang kaluwasan kag pagdaog. Kaangay sang nobya o kunobyo nga nakailis para sa kasal. Patud gid nga ang Ginoo magaluwas sa iya mga tawo, subong nga ang mga binhi magatubo, kag ang tanan nga mga kapungsuran magdayaw sa iya. Ang pulong sang Dios. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Ang akon tagipusoon nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Kay ginatamod niya ako ang iya kubos nga alagad. Sugod karon ang tanan nga mga tawo magatawag sa akon nga bulahan. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Tungod sang dalag ko nga mga butang nga nahimo sa akon, sanggamhanan nga Diyos ang iyang ngalan balaan. Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya,
sa mga kaliwatan, kag mga kaliwatan. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Ginbusog niya sing maayo ang butang, ang mga ginagutom. Ginpalakat niya ang wala sing dala, ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iyang mga saad sa aton mga katigulangan. Ginbuligan niya si Israel nga iya alagad. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Ang akon kalag nagahugyaw sa akon Diyos. Ginaagda ni San Pablo ang mga tumuluo nga maghanda sa pag-abot sang Ginoo nga may kalangkag kag kalipay, paagi sa pangamuyo kag pagkabalaan. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga utod, magkalipay kamo sa gihapon, magpangamuyo sa tanan nga tion, magmapasinalamaton bisan sa ano nga kahimtangan, kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo kabuhi kay Kristo Jesus. Hindi ninyo pagpunggi ang Espiritu Santo, hindi ninyo pagtamaya ang nawaring sang nga pulong sang Dios. Tilawi ang tanan nga mga butang, hupti ang maayo, kaglikawi ang tanan nga mga sahi sang kalautan. Kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, pagkabalaan sa inyo sing bugos. Kag magtipig sa inyo sa bugos nga kaugalingon, espiritu, kalag kag lawas, nga wala sing dagta sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Siya ang nagtawag sa inyo, magahimo sini, kay siya masaligan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Sadto nga panahon, may isa ka tawo nga ginpadala halin sa Dios. Si Juan ang iyang ngalan. Nagkari siya sa pagpanaksi sa kapawa, agud ang tanan magatuo paagi sa iya. Hindi siya ang kapawa, kundi isa ka saksi nga nagapakilala sa kapawa. Amo ini ang panaksi ni Juan sa magpadala ang mga Hudiyo sa mga pari kag mga Levita sa pagpamangkot sa iya, sino ka? Si Juan nagpamatuod, kag walay lipod-lipod nga nagsiling, hindi ako ang Mesiyas. Ginpamangkot pa nila siya, kun amo, sino ka? Si Elias, nagsabat siya, hindi. Nagpamangkot pagid sila, ikaw bala ang propeta? Nagsabat siya, hindi. Dayon nagsiling sila sa iya, sugiri kami kung sino ka, agud may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang pagkabig mo sa imo kaugalingon? Si Juan nagsiling, ako ang tingog nga nagasinggit sa disyerto, tadlungan ninyo ang alagyan sang Ginoo. Subong sini ang ginsiling ni propeta Isaías. Ini nga mga tao ginpadala sa mga Fariseyo, nagpamangkot pagit sila kay Juan. Kung amo nga abala nagapamunyag ka, kung hindi ikaw ang Mesiyas, o kung si Elias, o kung ang propeta. Si Juan nagsabat, nagabunyag ako paagi sa tubig, apang sa tunga ninyo, mayara nga wala ninyo makilala, bisan pa nagakarisya nga sunod sa akon. Hindi ako takos sa paghubad, sang higot sang iya sandalias. Natabo ini sa Betania, sa tabok sang Jordan, sa diin si Juan nagapamunyag. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Magpungko ang tanan.
Ginoo nga amon Dios, kabay nga ang imo katawhan nga nagapaabot kang pagkatao ni Kristo, makaagom kang kalipay kag kaluwasan, kag magasaulog kang piyesta kang gugma kag pagpasalamat. Ginapangayo namon diya kanimo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, imaw kanimo kag sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig kang mga katuigan. Amen. Kabay nga ang kapawa ni Kristo magdara kaninyo sa kalipay kang anang ginharian, kadya kag sa wara ti katapusan. Amen. Ginasaulog naton subong kadya nga adlaw ang ikaduha nga Misa di Gallo naton, second day of Misa Novena, kag ang ikatulo nga Domingo sang Adviento nga ginatawag naton nga Gaudete Sunday. Amo nga, kung mapapansin po ninyo, we've lighted the third candle, colored rose, symbolizing Gaudete. Butang balon, rejoice. Pagkalipay, Cebuano, pagmaya. Bakit ho? Kasi malapit na ang Pasko. Now, what do we mean when we say we celebrate today Gaudete Sunday dahil malapit na ang Pasko? What does it mean to say when we celebrate Gaudete? Another word for rejoicing for Gaudete is Jubilee. And last November 15, ginsarhan nato ng aton one-year Jubilee celebration sang aton diocese. Pero ano gid ang buthambalon kang Jubilee celebration sa una pa nga mga tinion, especially in the Old Testament. When they would celebrate Jubilee, ano diya? Tama? Ano yan? Now, we can compare Christmas to a jubilee. It is a celebration. It is a joyful celebration. In the first reading today from the book of the prophet Isaiah, ginhatagan kita sing hulagway or picture ano ang nagakatabo kung nagasaulog ang jubilee every 50 years. This happens in the life of the Israelite people. Sa first reading naton, nabatian naton nga nagsiling si Propeta Isaías, ang Ginoo nagpuno sa akon sang iya gahom, ginpili kag ginpadala niya ako sa pagbantala sa maayong balita. So the Israelite people would rejoice because of the good news coming to them, being announced to them. Kag ano diya nga good news? Eto po. Para maayong balita sa mga imol, sa pag-ayos sang buong gipusuon, to heal broken hearts. Broken hearts. Mukhang walang nag-react, hindi broken ang hearts nyo. To heal broken hearts. And then, pagbantala sang kahilwayan sa mga ginbihag, ang mga to proclaim liberty to captives. Those who are in prison, they can be set free without any condition. Ang may mga utang, madura ang utang without any condition. Kaya pag gusto nyong mangutang, yung malapit yung Jubilee. Kailan ba yung 50 years ng diocese? No, kasi madura ang utang. I mean, literally, yes, that's what they do in the olden times. Those in prison will be set free. Those who have utang, madura na, wala ka ng utang. Kung may naisangla ka sa pawn shop, maibabalik sa iyo yan. Everything will revert back to its owner. Why? Why? The idea here is to go back to that original state of creation when everything was good. When God created the heavens and the earth, and every day He would create the mountains and the seas and the birds and man and woman, everything was good.
everything was jubilee. Gaudete, rejoice. Kailan lang po nagkagulo-gulo ang mundo at tayo? Nung pumasok ang kasalanan. When sin entered into our lives through Adam and Eve, there, everything got messy. Kaya maraming napipreso. Maraming nangungutang hindi nagbabayad. Yung naisasangla, nakakalimutan na lang. Kaya nga sa international scene, debts of nation, including the Philippines, pile up and pile up. How many billions na yung utang natin? No? That's what is happening now. And therefore, the need for a jubilee. At habang nagpapile up yung kasalanan, nagpapile up yung mga utang, nagpapile up ang kaguluhan, anong nangyayari sa atin? We slowly lose the gift of joy. We slowly start to forget how to smile. Not just a smile, but to smile even if we are carrying a heavy burden. The natural tendency today is to allow ourselves to be led by our passions. Kung nalulungkot, iiyak. Kung tinggusot, magrereklamo sa Diyos. And yet here we are. The joy that comes from God means even if I am carrying a heavy burden, I still am able to smile and be joyful because I know I am embraced by God. So this is the jubilee that we are celebrating, going to celebrate this Christmas. The greatest jubilee, of course, is when sin is remitted. When we are cleansed of our sins, the darkness of our hearts, and we are led back to the original state of our souls, we were created good in the image and likeness of God. That is the jubilee, the gaudete that we are being reminded of. And that can only happen when transformation of life happens from the inside, from the heart, when we truly allowed Jesus to change us and allow Him to lead us back to the joy of God. You know, when God created us and when He saw that everything was good, ano pong naramdaman ng Panginoon when He saw that what He created and who He created were good? Oh, He was full of joy. He was ecstatic. He was feeling gaudete. And when sin entered into the scene, He was broken-hearted. And that is why, right on the very scene where Adam and Eve sinned, He proclaimed salvation kaagad. Sabi niya sa manog, a woman will crush your head, predicting the coming of the Blessed Mother. And so the jubilee that we are celebrating, kaya po, we will never be able to celebrate true rejoicing when we celebrate Christmas not from the heart, but from mere externalities. We will never be able to capture the gaudete that God is offering us when on Christmas Day, and even starting now, all we do is go to the plaza and revel at the beautiful lights. They do not bring gaudete. Only Jesus, the true light. Kaya kahit brown out po ang buong San Jose on Christmas Day, kahit walang pagkain na kakainin natin after the Christmas Eve Mass, if Jesus is in our hearts, He suffices. He suffices. That is what Christmas is all about. And that is what gaudete is all about. Kung ginbaton natin ang iya gugma, kag ang iya daranga pasaylo, so that we would be brought back to our original state, good, holy, whole and entire, not broken. Jubilee.
And so, my dear brothers and sisters, for us to be able to celebrate the Jubilee, what do the readings today ask us to do? We go to the Gospel. John is introduced today. And two things about John. Number one, when he was asked, "Who are you then?" Sino ka nga ba? Hindi ikaw ang propeta, hindi ikaw si Elias, hindi ikaw ang Mesias, you are not the Messiah. Who are you then? And then, John answered, very beautiful yung kanyang words, quoting prophet Isaiah. He said, "I am the voice in the wilderness, saying, make straight the way of the Lord." I repeat, I am the voice in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Where can the voice of Isaiah or John be heard? Where can he be heard proclaiming the good news? In the wilderness. Ano po ba yung wilderness? Ang translation dito ay disyerto. Ano po bang nasa disyerto? Kamatayan. No? May ahas, napakainit, walang tubig. All pointing to one reality, death. Death. Why would John the Baptist proclaim the good news in a desert, in a place of death? Why the place of death? He proclaims the good news in a place of death because that is who we are. That is what our hearts are. We've merited death because of sin. And so the challenge for us is, listen to that voice. Alam ko ho, in today's time, ang daming boses na kumukuha ng atensyon natin, trying to sell itself as the Savior, the solution, everything. And yet there is only one voice that we need to hear, and that is the voice of God, the good news. And so, in our own hearts broken by sin, in our own lives where death is, let us endeavor to hear the voice of Jesus. I love you. I have come to be man like you, to save you. I am your slave. Pulubi ako sa harap mo. Please, makinig ka. Namumulubi ako. That's what it means when we see Jesus born in a manger. Why manger? Why not in an air-conditioned hospital? Because manger represents our poverty. Manger represents our nothingness. And it is in the manger that He will be born. Sana ho pagdating ng Pasko, we will find Jesus in the manger of our hearts. We will find Jesus in the manger of our nothingness. And allow Him to bring that joy. And allow Him to change death into life. To change darkness into light. And allow Him to bring the grace of life and salvation for us, the source of gaudete, the source of rejoicing. Third, and our last point. So what are we to do? First, we said, listen to the voice in your wilderness. Keep quiet this Christmas. Take the time to pray and listen to Jesus. If you have time, after kumain kayo sa bahay, you might want to go to any chapel, sa Bishop's House Chapel, and, adore the Lord in the Blessed Sacrament. 12 midnight. Second, when John was asked, "Who are you? Are you the Messiah?" He answered, "No, I am not the Messiah." And then he proclaimed himself as,
I am just an instrument. I am just a witness. I just came to testify to the coming light. Even to untie his sandals, I cannot do. Notice, to untie one's sandals is a work of whom? Trabaho po yan ng slave, di ba? Trabaho yan ng slave. But even the position of a slave, John, hindi gustong kunin ni John. Mas mababa pa siya sa slave. A slave is a nobody. A servant is a somebody. He has some kind of dignity. But a slave, he has no dignity at all. But John, mas pinababa pa niya ang sarili niya kaysa slave. I am not worthy to untie even his sandals. And so, he came as a witness to proclaim to the world where Jesus is. And this is our second challenge today. First, listen to the voice in your wilderness, in the wilderness of our hearts. And number two, as we allow Jesus to change us, can we become witnesses of Jesus? Can we testify that He has truly come? And again, binabalik-balik ko po ito palagi. What is the proof? How can we testify? What are the proof? What is the proof that He truly is, the Lord? The proof is ang nagbagong ikaw, ang nagbagong ako, ang nagbagong tayo. That is the proof that Jesus has come into your life. And that is the one whom you testify kasi nakikita sa buhay natin. And so, as we continue to rejoice today and all the days with this gift of Gaudete, we are asked to, again, for Gaudete to happen, for Gaudete to be possible in our lives, listen to the voice in the wilderness of our hearts asking us, change ways, leave sin behind, no compromise, now. Kung naninigarilyo po tayo, 3 pack a day, now is the time to change. Iwanan na yung sigarilyo. Number 2, let us become witnesses. Because that is what the world needs today, witnesses. The world is dearth with witnesses. Kulang po ang witnesses ngayon. Daming teachers. But how we hope that we as teachers could as well be witnesses. Because that is what Jesus asks of us. We ask for this grace so that we can be witnesses starting with our families. Tatay, be a witness to your children. Nanay, be witnesses to your children. They are crying and hungry for the real witness of Jesus. Children, start to become witnesses for your parents and for your friends. And let our Christian families become witnesses to the whole world. May God bless us, and may our Blessed Mother lead us to the true source of Gaudete, her Son, Jesus Christ. Magtindugang tanan. Nagatuo ako sa Dios sa may nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo iya anak nga bugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sang mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa sini nga Domingo nga Gaudete, maghulat kita nga may pagpailob sa pagkarisang Ginoo. Dulaon naton ang pagpalibog, kag magdangup kita kag magkinalipay sa Ginoo. Sa dako nga pagsalig mangamuyo kita, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa tion sang kabudlay, kasubo kag kaluya, hatagan kami sang Ginoo sing kabakod, kasadya kag katutom, agon magpadayon kami sa pagpaluntad sang iya pagbuot diri sa duta. Mangamuyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga manugdumala sang simbahan kag gobyerno, magpreparar sang maayo nga buwas damlag sang mga kabataan, paagi sa ila katampad kag kapisan sa pagserbisyo, kag pagtuytoy sa mga kabataan, sa matadlo nga dalan, paagi sa panaksi sang ila maayo nga pangginawi. Mangamuyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang Adbyento, kag ang Pasko sang pagkatawo, maghatag sa amon sing kusog, paglaom, kag kalipay sa pagatubang sa mga hangkat, kag mga pagtilaw sa amon panahon, mangamuyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga tradisyon sang Misa de Gallo, mangintanda sang amon paghimaya sa Dios, sang amon paghigugma sa mahal nga Birhen, kag sang amon kalipay kag paghiusa bilang banwa nga Kristiyano, mangamuyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan, makaagom sing kalipay nga dayon, sa langit upod ang mga angheles kag mga santos, mangamuyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Langit nun nga Amay, ihatag sa amon ang kasanag kag kalipay, agud alagaran kanamon nga may kahamuot. Itugot nga matuman namon ang amon mga ginasaad sa sining panahon sang Adbyento. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Para sa imo, mga
Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios samay nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan. Sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batunay ning mga dulot, nga timaan sa ngamon pagalagad sa imo, kag paagi sa imo gahom, himpita sa amon ang kaluwasan, nga ginbuot mo nga badangat namon, paagi sining sakripisyo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkari, ginbantala sang mga propeta, ang iloy nga ulay naghulat sa iya, sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sang iya pagabot, kag nagpakilala sa iya, sang yari na siya. Sa iya gugma, si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samtang nagaaman kami sa pagselebrar sang iya pagkatawo. Agud nga kun magbalik siya liwat, iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya, sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesu Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo,
Kag iya ini ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya ini ginpalibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala natin ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Marvin, kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabiyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos samay, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Ang tanan nga dungog kag himaya sa mga tuig sang mga katuigan. Magpangamuyo kita nga patawaron sang Amay ang aton mga sala, kag kita man magpatawad sang mga nakasala sa aton. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik si Hesukristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Indi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari,
sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Yara man sa iyo. Maghatagay kamo sing paghidait. Yari si Hesu Kristo ang kordero sang Dios, nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkite sang kordero. Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akon puloy-an. Apag mit lang lamang isa kapulong magkaayo ang akon kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mangamuyo kita. O Ginoo, kabay nga ining pagkalawat, magtinlo sa amon sa mga sala, kag mag-aman sa amon sa pagsaulog sing takus, sang palaabuton nga piyesta sang pagkatao ni Hesu Kristo, nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Huwag magpungkuan na it makadali. Sa ngaran tiyang Mensa Domini, kami ginagapasalamat sa tanan-tanan niya nagpakigbuylog sa diyang aten niya paghiwat yan diyang ikarawang adlaw kang aten niya simbang gabi. Una sa tanan, salamat sa aten Senyor Obispo, Bishop Marvin. Thank you for your presence today, gracing us this event. Salamat man sa atin ng mga ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, kay Van, kay sa choir, durudurugid niya, salamat. Kakaninyo tanan, durudurugid niya, salamat sa inyong pagpakigbahin. Mga kabuktuan, padayon kita nga nagapanuktok sa inyong mga tagipusoon para sa atin isang balding pamasko para sa kapwa. So, we are preparing roughly around 250 buckets nga mga balde nga may silid na pamaskwa para sa atin nga mga kabugtuan sa sangkabarangay nga atin pagabisitahan sa December 25 kag sa atin nga BGMP, no? Kay nangayo sa dakang bulig para sa atin nga gift giving. Ti parte karian, we are preparing roughly around 250 ka mga balde
nga may mga silid. Ti nagapadayon kami nga panuktok sa inyong mga tagipusoon para sa diyang atin nga gift-giving project sa kadiyang nga Christmas. Sa December 21, sa Webes nga adlaw, mag-participar ka natin, mag-join ka natin ang atin nga seminaryo, mga seminarista, para sa pagpangayo man kaninyo kang inyong hamili nga bulig para sa pagsuporta sa atin mga seminarista kag sa seminaryo. So, Ridia Sanda, magipakimaw ka natin sa Santos nga Misa sa December 21, 2023. Sa liwan, durugid nga salamat, kag malipayan nga Domingo, kang Gaudete, kaninyo tanan. Palihog, magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Palihog pagduko sa inyong mga ulo para sa bendisyon. Nagatuo kamo nga ang anak sang Dios nagkarina sa aton sang una nga panahon, nagapaabot kamo nga siya mabalikliwat. Kabay nga ang iya pagbalik magdala sa inyo sang kapawa sang iya pagkasantos, kag ang iya bendisyon magdala sa inyo sing kahilwayan. Amen. Kabay nga ang Dios magpalig-on sang inyo pagtuo, magpahalipay sa inyo sa paglaom, kag magmapinadayunon sa gugma sa tanan nga adlaw sang inyo kabuhi. Amen. Nagakalipay kamo nga ang aton manluluwas, nagpuyo upod sa aton subong tao, kun magkari siya liwat sing mahimayaon, kabay nga padyaan niya kamo sang kabuhi nga dayon. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, lakat kamo sa paghidait. Salamat sa Diyos.